Ito ang ikasandaang pagkakataon mo gumagamit ng pagpapakamatay para takutin ako na hindi mag-divorce. Hindi ako magpapakumbaba pa noon. Sumampa ka sa kama ko. Pinilit mo akong pakasalan ka. Sino ang nasa kama ni Ginoong Shen? Ginoong Shen, maaari ko bang tanong ang relasyon mo sa kanya? Maaari kong tanong, ang babae sa kama, siya ba ang nobya mo? Pagkatapos, ibinagsak mo pa si Qingyan sa hagdan, sinubukan mong patayin siya. Hindi mo napinsala ang iba, tapos gumamit ng pagpapakamatay para takutin ako na hindi mag-divorce. Napakasama. Hindi ko napapayagan kang maging asawa ko. Hindi ba ako dumaraan sa pagsubok sa kidlat? Nasaan ito? Posible ba na ako ay umakyat sa mataas na mundo? Ito ang kasunduan sa divorce, pirmahan mo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bibigyan ko ng 10 milyon. Anong klaseng talisman ito? Bakit hindi ko pa ito nakita? Ako ang ninuno ng Daoist sect, isang henyo sa talismans. Huwag mong isipin na gagamit ng talisman para saktan ako. Luli. Kahit punitin mo ang tseke, walang silbi. Determinado ako sa divorce na ito. Kuya, nakikita kong madilim ang forehead mo na papalibutan ng enerhiya ng yin. Parang malapit ang sakuna ng dugo. Luli, huwag mong isipin na sa pagiging tanga makakaiwas ka sa divorce na ito. Ano ang sinabi ko? Sinabi ko sa'yo na magkakaroon ka ng sakuna ng dugo, hindi ba? Dahil sa isang babae, nasaktan ka at naiwan ng disabled legs. Ang kumpanya mo ay nalugi, at sa huli, namatay ng malungkot. Anong klaseng ultimate unlucky guy ito? Ano ang sinabi mo? Kuya, ang kapalaran mo ay hindi masyadong maganda. Gusto mong labanan ang langit at baguhin ang kapalaran mo? Ako, ang ninuno ng Daoist sect, isang master ng metaphysics, hindi para sa 2,000, 900. At 78 para lamang sa 900 at 78 spirit stones, 900 at 78 hindi makabili ng loss, hindi makabili ng scam. Siguraduhin hindi mabasa ang sugat. Salamat. Teka. Patingnan mo ang utak ng taong yon. Naipasailalim na ang pasyente sa kumpletong pagsusuri ng katawan. Utak. Walang nakitang problema sa utak. Paano nangyari yon? Kung hindi naman may sakit ang utak niya, paano siya naging parang ibang tao na? At ang pananalita niya ay kakaiba. Kakaiba ang pananalita ng pasyente. Baka masama lang talaga ang ugali niya. Dahil sa isang babae, nasaktan siya at naging pilay ang 2 paa, nagbangkarote ang kanyang kumpanya, at namatay siya ng malungkot. Luli, ano ba talaga ang sinabi mo sa akin kanina? Ano yon? Junyue, Junyue, Kuya, Junyue, ayos ka lang ba? Luli, sumpa ka. Bakit nandito ka pa? Kung hindi dahil sa'yo, paano nasaktan ng kuya ko? Siya mismo ang bumangga. Anong kinalaman ko doon? Napakalungkot na babae. Naloko siya ng isang lalaki, pisikal man o emosyonal. Nakuha ang isang maruming sakit, nagbangkarote ang kanyang kumpanya. Ninakaw ng lalaki ang huling panggamot niyang pera, at sa huli ay tumalon siya at namatay sa kawalan ng pag-asa. Anong sinasabi mo? Nanghuhula ka sa akin? Hindi ako nagsalita. Sinong nanghula sa'yo? Gia. Hindi lang malungkot ang kapalaran niya, hindi rin maayos ang pag-iisip niya. Sige, dahil nga napakalungkot mo, kapag namatay ka,
Tutulungan kitang maayos na makalaya para mapayapa at maayos ang susunod mong buhay. Kuya, narinig mo ba ang sinabi niya? Anong mga salita, Gia? Pagod ka na ba? Nagkaka-hallucination ka? Hindi nagsalita. Si Miss Lu. Baka kaya, narinig ko ba ang iniisip ni Luli? Miss Lu, salamat sa pag-aalaga kay Junyue para sa akin. Ito ang sopas na ginawa ko para kay Junyue. Tikman mo. Kunwari hindi ko nahawakan ang mangkok, kaya sinadya niyang mapasok. Napakababa namang paraan ng panloloko. Imposible. Hindi Hindi ganong ganong klaseng klaseng tao si Qingyan. Qingyan. Siguro gusto niyang niyang ipahamak si ipahamak si Qingyan. Qingyan. Tama nga siya. Paano nangyari yon? Junyue, huwag mong sisihin ang Miss Lu. Hindi sinasadya ng Miss Lu yon. Siyempre hindi ko sinasadya. Ikaw ang may kagagawan. Ang ibig sabihin ng Miss Lu ay, sinadya kong magpakulo sa sarili para ipitin ka. Ano pa? Alam ko, Miss Lu, dahil sa paghihiwalay ni Junyue sa'yo, may galit ka sa akin. Pero tunay na nagmamahalan kami ni Junyue. Bukod pa, Junyue ay nabayaran ka na. Binigyan ka niya ng 10 milyon. Sapat na yon para masigurado na hindi mo na kailangang mag-alala. Qingyan, huwag kang magsabi ng mga ganyan. Iniligtas ako ni Qingyan, nagpapasalamat ako sa kanya. Pero pagkatapos pakasal sa Luli, lumayo ako sa kanya. Walang pagmamahalan na nangyari. Malaki ba ang 10 milyon? Sapat yon para mabuhay kang komportable habang buhay. Ang ganyang kalaking pera. Napapanahon talaga. Nag-aalala lang ako tungkol sa pag-akyat sa mataas na mundo na walang pera sa ngalan ko. Bigyan mo ako ng 10 milyon at gagawin ko yon. Ano man. Anong ano? Pagpapawalang bisa, Oo, pagpapawalang bisa. Bigyan mo lang ako ng pera. Kahit hindi ko alam kung ano ang pagpapawalang bisa. Kahit ano. Kahit ano. Basta makakuha ako ng pera. Napunit mo na ang 10 milyon. Ang hindi kapanipaniwalang kayamanan ay dumaan lang sa mga kamay ko. Kaya, ano kaya? Bigyan mo ako ng isa pang 10 milyon. Pangako ko siguradong ipapawalang bisa kita. Walang pagkaantala. Jia, ilabas mo muna si Qingyan. Pagamot mo ang kanyang paso. Sige kuya. Tara, Qingyan. Sa mga nakaraang taon, lagi kong iniisip na mabait at maamo si Qingyan. Pero ngayon, mukhang ang taong nakita ko dati ay hindi totoo. Magbihis ka. Uuwi na tayo. Hindi tayo magpapawalang bisa sa ngayon. Pareho naming ni Jia, naririnig ang kanyang mga iniisip. Kailangan kong alamin ang nangyayari. At kung totoo ang mga bagay na binanggit niya, ay totoo. Kung totoo, dapat kong hanapin ang paraan para baguhin ang kapalaran natin. Walang pagpapawalang bisa. Kaya ang 10 milyon ko ay hindi na makukuha. Talagang hindi mo ako ipapawalang bisa. Sigurado ka bang hindi mo naisipang pag-isipan? Babaan ko ng 20%. 30% huling alok. Tama na. Magbihis ka. Uuwi na tayo. Ganyan ka kuripot. Anong klaseng masamang damit ang mga to? Seryoso. Maaari ba talagang magbago ang isang tao ng ganito? Dati siya, mahilig magsuot ng high heels. Sumakay sa kotse. Ang mga mahiwagang bagay sa mataas na mundo mo ay talagang kahanga-hanga. Tama na ang usapan. Sumakay sa kotse. Ngayon. Handa na ako. Tara na. Sinabi ko sa'yo, sumakay ka na sa kotse. Huwag sa bubong. Hoy, pare. Relax ka lang. Hindi ko sisirain ang artifact mo. Bumaba ka. Ayoko mahuli ng pulis. Ano yung traffic cop? Maling akala. Walang malikot na trick dito. Malinaw na bumaba ang talino mo. Ah, ganun pala.
Luli, Pasensya na. Hindi ko alam na yung artifact mo ay napakabasag. Presidente, ito po ang kotse na gusto ninyo. ikaw na ang bahala sa kotse na to. Bulag ka ba? Ang ibig kong sabihin, mag-seatbelt ka. Seatbelt? Hindi ba't mag-seatbelt lang yon? Bold demonyo. Tingnan mo ang aking lightning strike talisman. Luli. Anong ginagawa mo? Tumutulong lang ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Reflex lang. Wala akong pakialam kung saan mo nakuha ang mga anting-anting na iyan, pero simula ngayon, huwag mong gagamitin ng basta-basta. Luli, tama na. Talagang hindi ako ang may kasalanan. Ikaw ang nagulat sa akin. Luli. Ang robot vacuum ay 1,000, ang TV ay 30,000. Kung makikialam ka ulit at masira mo pa ang ibang bagay sa bahay na ito, hindi mo kailanman kayang bayaran. Dito ka lang. Gutom na ako. Pero wala talaga akong pera. Tama. Pwede akong kumita sa pagtatala. Pagtatala. Magpatala kayo. Pagtatala sa palad, buto, at iba pang paraan. Libre kung hindi tama. Hoy, pare. Maganda ang iyong noo at malakas ang panga. Malaki ang swerte mo sa pera. Bigyan mo naman ako ng kaunting pera, kuya. President, nasa baba ngayon ang asawa mo sa kumpanya natin. Anong kailangan niya sa kumpanya? Sabihin mo sa kanya, abala ako, paunahin mo siyang umuwi. President, hindi siya narito para makipagkita sa iyo. Nasa baba siya ng kumpanya natin. Nagloloko ng mga tao. Ano? Hoy, kayong dalawang magaganda, gusto niyong ipahula ang kapalaran? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Tingnan nyo, napakabata pa niya. Ano bang alam niya sa paghuhula? Malamang manloloko lang yan. Tara na. Hoy, huwag kayong umalis. Hoy, wag. Naku, kasalanan lahat yan ng gago kong asawa na ayaw akong pakawalan. Kung hindi, hindi sana ako nagtitinda ng hula dito. Ako, ang dakilang ninuno ng sekta ng Daoismo, hindi naman talaga magugutom dito, di ba? Hoy, bata. Ano yung hawak mo? Mukhang masarap. Pwede ba akong makainom? Hindi pwede. Kung gusto mo, bumili ka dyan. Handa na ang milk tea nyo. Pakiskan po dito. Sige, paalam. Ano po ang gusto ninyo? So dito sa Upper Realm, pwede lang magbayad gamit ang mukha. Magandang araw po.
Ano po ang order ninyo? Yung mga ito, at yung mga nasa dyan, bigyan mo ako ng isa bawat isa. Lahat po? Oh. Miss, handa na po lahat ng milk tea ninyo. Salamat. Oy? Oy? Miss, hindi pa po kayo nagbabayad. Hindi pa kayo nagbabayad. Hindi ba nagbayad na ako gamit ang mukha ko? Sabi dito, failed ang transaction. Pakibayad po gamit ang phone ninyo. Ano yung phone? Wala akong ganyan. Wala kayong phone? Nagpapalibre ka ba? Libre? Anong klaseng bagong uso yan? Parang bagay sa akin. Bigyan mo rin ako ng isa niyan. Nakasagupa talaga ako ng baliw. Tara dito, mga tao. Ito yung tao na uminom ng milk tea sa tindahan ko. Hindi nagbayad. Ngayon ayaw pang umamin. Itong dalagita, napakabata pa. Paano naging ganito ka, Iya? Hirap na nga itong milk tea shop. Nagpapalibre ka pa. Sino ba ang nagpalaki sa kanya? Sa ganitong sitwasyon, tawagan na lang ang pulis. Makinig ka. Magbayad ka ngayon din. O hindi ako magpapahiya. Hindi ganyan. Ang iba nakakabayad gamit ang mukha. Bakit ako hindi? Hindi patas yan. Kung hindi ko mabibili, ayaw ko na. Ayaw mo na? Ang hirap-hirap kong gumawa ng mahigit 100 ng tasa. Tapos, sasabihin mo lang ayaw mo na? Ngayon, papaluin kita. Anong ginagawa mo? Kung gagalaw ka, lalaban ako. Eh di lumaban ka. Nababaliw ka ba? Tigil. Wow, ang galing. Ang galing. Ang galing. Sobra na talaga ang ginagawa ninyo. Para sa bubble tea na binayaran ko para sa kanya. Ang natira ay kompensasyon para sa iyo. Hindi ko gusto ang pera mo. Gusto ko siyang humingi ng tawad sa akin. Ikaw ang unang nanuntok. Ikaw ang unang nagkamali. Siguro dapat lang humingi ka ng tawad sa kanya. Nakikinig ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Magluhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. O hindi ka makakaalis. Ikaw. Hindi siya magluluhod. Ginulo mo ang mukha ko ng ganito? At sa tingin mo, ilang pirasong pera ay makapagpapawala ng lahat? Kalimutan mo? 25,000. Walang paghingi ng tawad. Sa tingin mo ako'y tanga? Sinusubukan mong insultahan ako ng pera? Hindi pwede. Dapat siyang humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kayo makakaalis. 50,000. Walang paghingi ng tawad. Sino ang nangangailangan ng 50,000 mo? Dapat siyang humingi ng tawad. 80,000. Walang paghingi ng tawad. Hindi. Paghingi ng tawad. Makakuha kami ng paghingi ng tawad ngayon. Hoy, kung mayroon kang ganong pera, ibigay mo sa akin. Bakit mo ibinibigay sa kanya? Ako ang hihingi ng tawad. 100,000. Walang paghingi ng tawad. Sige, kalimutan mo na. Oy. Hahaha. Okay, 100,000 na. Walang bawian. Hahaha. Sinabi ko sa iyo huwag magsalita ng walang kwenta. Ano ang nangyari? Ako, ang Grandmaster ng Taoist Sect. Paano ako maaapi ng isang tao na hindi makapanakit kahit ng langaw? Ang dignidad ko bilang Grandmaster. Ang pag-inom ng tea ng hindi nagbabayad ay may dignidad. Ikaw. Pag-alis ng mga katotohanan, gagawa ba talaga ako ng bagay na ganito kalokohan? Hindi rin ba ikaw ang may kasalanan? Iniwan mo ako ng mag-isa sa walang laman na bahay. Halos mamatay na ako sa gutom. Kung binigyan mo ako ng pera, hindi ko sana kinailangang. Hindi makabili ng bubble tea. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo pa rin. Bakit hindi mo ako pakakawalan? Ang pakakawalan ay 10 milyon. Pagkatapos ay magkakaroon ako ng pera para magbayad. Bakit ako makikipagtalo sa isang tao na hindi nag-iisip ng tama? Kumusta? Naintindihan, Lolo. Dalhin ko siya sa lumang bahay kaagad. Pagpasok natin sa loob, mag-ingat ka sa sasabihin mo. At mag-ingat ka rin sa iniisip mo, matanda na si Lolo, hindi na niya kaya ang anumang pagkabigla.
Hoy, hintayin mo ako. Kuya? Alam mo ba na nasa isang nag-viral na video ka? Tinatawag ka ng lahat na ginoong dagdag presyo. 50,000, walang paghingi ng tawad. Sino ang nangangailangan ng 50,000 mo? Dapat kang humingi ng tawad. 80,000, walang paghingi ng tawad. Luli, papa. Paano ka nakapaglakas loob na humarap pa rito? Eksakto. Hindi ka lang basta pumunta rito dahil alam mong nandito si Ate Ching yan para mag-angkin, hindi ba? Jaja, huwag mong sabihin yan. Hindi ganoong klaseng tao si Gian. Lou. At anong klaseng tao ako? GNNG. Lou. Ang para sa'yo, para sa'yo. Ang hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ang ilang tao ay talagang hindi para sa'yo. Napakakapal ng mukha niya, mas makapal pa sa pader ng lungsod. Walang hiya siya. Hindi ito ang unang beses. Hanzao. Tumahimik ka. Kuya, bakit hindi mo ako pinapagsalita? Nilason ka niya, sinira ka, at pinilit kang pakasalan siya. Alam ng lahat sa lungsod ang tungkol diyan. Kung hindi dahil sa kanya na nakialam, kuya, matagal ka na sanang nakapag-asawa kay Ate King yan. Hindi lang talaga kami para sa isa't isa ni Junyue. Ate Ching yan, maganda at mabait ka. Ikaw at ang kuya ko ay ang perpektong magkapareha. Eksakto. Tanging si Ate King yan at ang kuya ko ang talagang bagay sa isa't isa. Ang payo ko sa'yo ay maging matalino ka. Umalis ka sa aming pamilyang Shen, ngayon din. Handa akong makipaghiwalay. Siya ang ayaw pumayag. Naiisip ko na kung ang pamilya ninyo ay nabaon na sa utang. Ni hindi ninyo maibigay ang 10 milyon para sa kasunduan sa paghihiwalay. Junyue, totoo bang ayaw mong pumayag sa paghihiwalay? Ang kasabihan ng aming pamilyang Shen ay, ang mabuting asawa ay nagdudulot ng kasaganaan sa 3 henerasyon. Ang babaeng may ganoong masamang puso ay hindi karapat-dapat manatili sa aming pamilyang Shen. Sige, laitin ninyo ako ng gusto ninyo. Habang may hininga ka pa, ilabas mo na lahat. Makalipas ang 1 taon mula ngayon, ang panganay mong anak ay itutulak mula sa gusali. Ang anak mong babae ay malulunod. Ang bunso mong anak ay tatanggalan ng mga mata at bato. Ang asawa mo ay tatanggalan ng tubo ng oxygen. At ikaw ay masasabihang may terminal na breast cancer. Malamang wala ka ng gana mang insulto noon. Luli, Nanay, iyon ba ang mga iniisip ni Luli? hindi ko papayagan ang anuman sa mga iyon. Mamaya, dadalhin ko ang nanay sa ospital para magpa-check up. Luli, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ko posibleng kunin ang puso at kidneys ko? Ang nanay ay perpektong malusog. Paano siya posibleng magkasakit? Hoy, pare. Parang medyo nagiging berde ang mukha mo. Posible bang? Ano? Posible bang may malaking problema sa pagiging tapat sa iyo? Mahirap ang buhay pag-ibig, ha? Siya. Ano ang ibig sabihin niya? Ang tanga nito. Nagtanong pa kung ano ang ibig sabihin. Ibig sabihin, niloloko ka ng nobya mo. Hindi mo pa naiintindihan. Nakalimutan ba nitong tao na buhayin ang utak niya nang ipinanganak siya? Kaya nga niloko siya. Talagang kulang siya sa ulam. Ang nobya ni Hanjo ay talagang niloko siya. Ang masamang babae. Gaano ka katapang para sabihin na may problema sa pagiging tapat sa akin? Gusto mo bang patayin kita? Tumahimik. Luli, alam kong hindi mo gusto ang Hanjo. Pero hindi mo lang basta-basta masamang sumpain siya sa pagsasabi na niloloko siya ng nobya niya. Sino ang sumpait sa kanya? Ang kahabag-habag na tao ay hindi pa alam. Ang kanyang munting nobya ay kakalabas lang sa kama ng ibang tao. Congratulations! Ang nobya mo ay malapit na magkaroon ng ibang nobyo. Luli, papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Ang munting nobya mo ay bumalik mula sa Thailand. Oh, wow. May lakas ng loob ka. May lakas kang dalhin ang tao diretsyo mula sa Thailand sa bahay mo. Kahit hindi pa nag-check-in sa bagay na iyon. Iyon ay ilang impressive na teknolohiya. Ano ulit ang tawag? Tingnan ko. Oh, ito ay tinatawag. Operasyon para sa pagbabago ng kasarian. Bakit ka nagdudusa ngayon? Junyue, nandito na si Gia. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Ang utak niya ay sirang-sira na. Bakit? Naririnig ko ang iniisip niya. Naririnig mo ba? Oh? Totoo nga ang sinabi niya? Ganoon na nga? Yung pangalawang kuya mo,
Sinabi sa akin ni second braider na ang nobya niya ay talagang taga-Thailand. Hindi pwede. Imposible. Paano nangyari yon? Paano siya naging ladyboy? Luli, sobra ka na. Hindi pwedeng magkalat ka lang ng chismis tungkol sa nobya ni Handan. Pwede bang alisin mo muna yung boses baby mo bago ka magsalita? Hindi ko sinasadya na pagtawanan ka. Junior, nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit ganito kalupit si Miss Lou? Kayong mga tao tawag sa tapat na paalala ay pang-iinsulto. Luli, sobra nga ang mga sinabi mo. Mag-sorry ka kay Qingyan agad. Luli, wag mong sabihin yan. Qingyan. Ay palaging ganyan magsalita. Ipagtatanggol mo pa ang iba. Sa panahong ito, dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Ikaw, tingin mo sa kanya ay white moonlight mo. Siya naman, tingin sa'yo ay ATM niya. Naghihintay lang na kunin ang kumpanya mo at itapon ka sa hukay. Iniligtas ako ni Qingyan. Mabait siya palagi. Magkakanulo kaya siya sa akin. Mahal na mahal ni Qingyan si Big Braider. Paano niya ito pagtataksilan? Oo. Lagi namang gustong pakasalan ni Qingyan si Junyue. Hindi niya pagtataksilan si Junyue. Miss Lou, alam ko dahil hiniwalayan ka ni Junyue. Sinisisi mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nakagalit kay Miss Lou. Nais kong gamitin ang tsaa bilang kapalit ng alak. Para humingi ng tawad kay Miss Lou. Mapapatawad ba ako ni Miss Lou? Ayaw uminom ni Miss Lou? Tinatanggihan ba niya ang paghingi ko ng tawad? Miss Gu, nakalimutan kong sabihin sa'yo kanina. Lubog ang iyong celestial treasury. Kulay rosas ang iyong noo, senyales ng peach blossom curse. Kung titigil ka ngayon, baka makaligtas ka pa. Junyue. Si Miss Lou ayaw tanggapin ang paghingi ko ng tawad. Ano ang gagawin ko? Luli? Mabuti ang intensyon niya. Siguro dapat inumin mo. Tama, tama. Napakabait ni Qingyan. Kaya pala namatay ng malungkot ang buong pamilya. Ang talino nito ay talagang nasa antas na hindi mo na kailangan ng timpla ni Ginang Meng sa kabilang buhay. Itong tsaa na may halo. Marahil, ikaw na lang ang uminom. May halo ba talaga ang tsaa na ito? May halo ba talaga ang tsaa na ito? Ganun ba talaga kalala? Miss Lou, nag-aalok lang ako ng tsaa. Ano ang ibig mong sabihin? Kung tsaa lang, ikaw na ang uminom. Gaano ka ba talaga walang malay? 2 lalaki lang ang narito. Sino ang gusto mong lamangan sa paglalagay ng droga sa ganitong sitwasyon? Junyue? Miss Lou, hindi pa rin ako pinapatawad. Ano ang gagawin ko? Wala na akong magagawa. Bakit hindi mo uling magmakaawa sa asawa mo? Para sa mga bagay sa inyong mga kabataan, ako bilang nakatatanda, hindi ako makikialam. Paano nangyari yon? Paano naging bakla yon? Hoy, bakit hindi ka pa umaalis? Kung hindi ka aalis agad, ang droga o ang tsaa ay magsisimulang magkabisa. Dahil hapunan ng pamilya ngayon, hindi na ako dapat makialam. Junyue, Jajia, Auntie, aalis na ako. Wala talagang ano sa tsaa, di ba? 2 beses na siyang tama. Tapos, si Qingyan nagmamadaling umalis? Hindi ba yon nangangahulugang Siyempre hahanap siya ng lalaki para sa antidote. Malapit na, ang ulo ng panganay mong kapatid ay magiging tulad ng pangalawang kapatid mo, magiging pastulan ng berde. Ang pag-ibig ay isang sinag ng liwanag. Napaka-berde nakakapagninong. Kumusta? Umalis na ako sa pamilya Shen. Ang bidding proposal ng Shen Corporation ay lumabas na. Habang wala si Shen Junyue,
Pumunta ka sa opisina niya. Nakawin mo ang proposal. Huwag kang mag-alala. May inayos na akong tutulong sa iyo. Naiintindihan ko. The system. Nandito na si Ali. Halika rito agad. Halika kay Lolo. Ang noo mo ay mataas, patag, puno, makinis, at walang kulubot, bumubuhos ang gintong liwanag sa buong katawan mo. Pumapaligid sa iyo ang mga biyaya. Malinaw na, ikaw ay itinadhana para sa malaking kayamanan at kasaganaan. Tanda ng isang kilalang pamilya. Pero hinihila ka pababa nitong mga malas na tao. Bakit ka nandito? Dahil nandito na ang lahat. Dito na lang ako magsasalita. Ikaw at si Junyue, dahil nagpaplano na kayong maghiwalay, ang 5% stake na ibinigay ng pamilya namin sa iyo. Bilang dot, kailangan mong ibalik na yon. Tatay, hindi ako maghihiwalay. Imposible. Ang bagay na naibigay na. Walang dahilan para bawiin. Ang kumuha ng kahit ano sa akin, ang Dao Ancestor, ay parang nagpapagiling ng hubad. Umiikot ng walang hiya. Ate, tatay natin yan. Maging magalang tayo ng kaunti. Lao Shen, sa tingin ko ang kasal na ito ay hindi naman talaga kailangang tapusin. Matanda, ilayo mo ang mga plano mo. Ang mga beads na iyan ay malapit nang tumama sa mukha ko. Gusto mong bawiin ang mga shares para sa anak mo sa labas. Tama ba? Anak sa labas? Luli, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ipaliwanag mo ng malinaw sa akin. Magsalita ka. Gago, Ale, masakit. magsalita ka. Pakawalan mo ako agad. Anong sinabi ko? Bakit ka ganyan kaagitado? Sa dami ng tubig sa utak mo. Hindi man lang nainom ang berdeng puno sa puso mo. Para maging malinaw, ha? Bakit hindi mo hulaan? Kung bakit hinila ang oxygen tube mo? Hindi ba't dahil ang anak sa labas ay hindi sa iyo? Ikaw lang ang sangkalan. Kayong lahat. Bakit kayo nakatayo? Bakit ninyo ako tinitingnan? Matandang hayop ka. Lumabas ka riyan. Pag-uusapan natin ito ngayon. Ginang-ginang, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Nanay? Ganoon pa rin siya kalakas ang loob. Kaya tama ang hula ng maestro. Ang tanging paraan para maligtas ang aming pamilyang Shen ay si Lily. Junyue, ngayong gabi. Dapat kayong mag-overnight dito ni Ali ngayong gabi. Pumunta ka sa Silid Aklatan mamaya. Hoy kuya, tungkol sa anak sa labas ni tatay. Totoo ba iyon? Totoo ba? Malalaman natin kung imbestigahan natin. Teka, sandali. Bakit umalis ang lahat? Manang, nandito pa rin kami. Junyue, narinig mo ang nangyari kanina. Ano sa palagay mo? Si Lily ay hindi lamang mukhang ibang tao. Mukhang mayroon din siyang kakayahang makita ang kapalaran ng mga tao. Noong araw, may isang maestro na nagsabi sa aming pamilyang Shen tungkol sa aming kapalaran. Sinabi niyang haharap ang aming pamilya sa isang sakuna. Sa paglipas ng mga taon, sinunod ko ang mga tagubilin ng maestro at patuloy na gumawa ng mabuti. Ngayon, sa wakas ay tinanggap namin ang liwanag ng pag-asa na ito. Si Lily ba ang tinutukoy mo? Dahil nakikita niya ang kapalaran. Natural na kayang labanan niya ito. Ano man ang mangyari, dapat nating panatilihin siya sa aming pamilyang Shen. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang gagawin ko. Ate, ano sa tingin mo sa kuya ko? Maganda ang itsura ng kuya ko at mayaman. May talento siya. At mayaman. Ang ganitong buhay na marangya, yumaman ng biglaan. Hindi mo ba gusto yon? Kung umaasa ka sa bundok, mabubuwal yon. Tayong mga tao, kailangan nating umasa sa sarili nating dalawang kamay para makuha ang gusto natin. Hoy, mayaman ang kuya mo, pero ang paghihiwalay sa taong yon ay magbibigay sa'yo ng 10 milyon. Kahit multo, alam kung alin ang pipiliin. Ate, ako naman. Sa tingin mo ba sa buhay kong ito,
Makakatagpo pa ako ng tunay na magmamahal sa akin? Siyempre, ang dami mong magagandang katangian. Ikaw, 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 berde ang buhok mo. Nakakakuha ng atensyon. PFT. Itong batang to. Mas mabuti pang isipin mo kung paano makikipaghiwalay sa transvestite mong yon. Anong iniiyakan mo? Binanggit niya ulit yung transvestite. Kuya, Manang, kayong dalawa muna ang mag-usap. Ano? Gusto mo rin? Ibig kong sabihin, lahat ng iniisip mo. Totoo ba yon? Luli, Paano mo nalaman ang iniisip ko? Huwag mong sabihin na ikaw. hindi. Ang ibig kong sabihin ay, tumpak ba ang iyong kakayahan sa paghuhula? Pinag-aalinlanganan mo ba ang aking profesional na kakayahan? Sige, hulaan mo ang kapalaran ko. Hindi ko gagawin. Hindi maaaring isiwalat ang mga lihim ng langit. Maliban na lang kung hiwalayan mo ako at bigyan mo ako ng 10 milyon. Luli, ang iyong pakana, halatang halata na ang gusto mo, alam mo ba? 10 milyon para sa isang paghuhula. Sa tingin mo ba ay makatwiran iyon? Ah, sige kalimutan na lang. Sinusubukan mo bang iwasan ako? Binigyan mo ang mga tauhan ng milk tea shop ng 100,000 at ako'y susubukan mong lokohin ng ganito. Sa tingin mo ba ang isang katulad ko, ang ancestral master ng Dao, ay walang dignidad? Taasan mo ang presyo. Ang card na ito ay mayroong. Hindi maaaring isiwalat ang mga lihim ng langit, ngunit para sa mayayaman, para sa mga itinalaga. Maaari akong magbigay ng gabay. Hoy, huwag kang gumalaw. Ate, ano ang tingin mo sa kuya ko? Ang kuya ko ay gwapo at mayaman. May talento at mayaman din. Ang ganitong uri ng marangya, pamumuhay ng biglaang yaman, hindi mo ba gusto? Sino ang ayaw niyan? Maganda ang itsura, mayaman, mapagbigay. Perpekto siya para maging aking. Para maging aking. Perpekto siya para maging aking. Meal ticket. Bakit mo ako tinitignan? Nang may malagkit na tingin. Kanina? Sino? Ikaw pala ang pinadala ni Sheyu. Ibigay mo ang mga dokumento ng bid. Ikaw si Miss Guchin yan. Hindi ko inasahan na ganito kagaling ang mga paraan ni Sheyu. Nakapaglagay pa siya ng tao sa tabi mismo ni Shen Junyue. Malaking halaga ng puhunan ang inilagay ng Shen Group sa proyektong ito. At ang lupang pinag-aagawan ang pinakamahalagang bahagi ng lahat. Kung mabibigo ang bid, hindi may iwasang harapin ng Shen Group ang pagkasira ng kanilang cash flow. Miss Go, anong nangyayari? Naku, umepekto na ang aphrodisiac. Bakit mo ako tinitigan ng ganoong malagkit na tingin kanina? Magbabasa ka ba o hindi? Kung hindi, ibalik mo sa akin ang card. Sige, gagawin ko. Gagawin ko na ngayon.
Wow. Ang juicy nito, juicy. Hahaha. Anong nalaman mo? Haha, ang puting liwanag mo, si Guching yan. Hindi lang niya ninakaw ang mga bid documents mo sa opisina mo, nagpatalo pa siya. Sa larong pagtataksil doon mismo sa opisina mo. Hindi pwede. Talagang hindi. Jia, mali ang hula mo. Mahal na mahal ni Qingyan ang Junyue. Paano siya magtataksil sa Junyue? Tama, gusto na gusto ni Qingyan ang Junyue. Paano siya makikipag-isa sa ibang lalaki? Jia, nagkamali ka ba? Paano magagawa ni Qingyan ang ganoong bagay? Alam niya kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa akin. Teka, yan hindi ang pangunahing problema. Ang mga dokumento ng bid ay hindi dapat mabunyag. Tara, puntahan natin at tingnan natin kung totoo. Ang sinabi ni Luli, Hoy, kailangan mong magbayad ng higit pa. magbayad ng higit pa. Pupunta rin kami. Hoy! Ako rin ay pupunta. Saan kayo pupunta? Nanay, huhulihin namin silang nagloloko. Nasa opisina si Qingyan, kasama ang ibang lalaki. Tara, tingnan natin. Kung totoo, Teka, sasama rin ako. May tao. Dalhin ninyo ang matandang ito at ikulong sa silid-aralan. Hayaan siyang mag-isip-isip sa kanyang mga ginawa. Ginang, nadaya rin ako. Ginang, hindi siya anak ko sa labas. Hindi siya anak ko sa labas. Junyue, 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 Nanay, mula ngayon, ang pamilya natin, dapat mas mabait sa ating manugang. kung hindi, natatakot talaga ako na siya. Maaring durugin tayo sa isang daliri lang. huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa lahat, pagbalik natin, na ituring siya parang hari mula ngayon. Nagmamadali lang ako. Pasensya na. Kapag nagmamadali ka, ganito ka na. Kapag hindi ka nagmamadali, gaano ka kakilakilabot. Naiintindihan namin. Hindi ba't dapat tayong humuli ng tao? Tara na. Sir, may urgent na dokumento na kailangan mong. Kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, at babaliin ko ang lieg mo sa susunod. Sir! Sa halip na tumama sa pader, sa dibdib ko na ngayon tumatama. Hindi ba't dapat tayong magmadali? Sir! May kulong. Sir, Sir, ate. Hayaan mo akong asikasuhin ito. Miss Go, anong nangyayari? Ang init ko. Ang init. Wow, grabe yun. Ah. Kung kahit sandali lang tayo nag-late, siguradong nakahubad na sila. Totoo pala lahat ng sinabi ni Luli. Qingyan, paano mo nagawa? Ninakaw ko ang tender documents ng kapatid ko. Sa likod niya, Kasama ang isang lalaki sa opisina. Ginagawa ito. Napatunayan ang inner voice ni Luli. Na sinabi niya na nahulog ako sa bangin, Jia na lunod, Hanjo na tinanggalan ng mata at kidney, tatay na tinarget ng illegitimate son niya, na hinila ang oxygen tube niya, nanay na nagkaroon ng breast cancer, kaya lahat ng ito. Totoo nga? Hindi ko talaga papayagan mangyari ang mga ito. Ginang, hindi ko ginawa. Junyue, hindi yun ang iniisip mo. Siya yun, pinilit niya ako. Sweetie, ikaw ang nagpakita sa akin. Nagsisinungaling ka. Junyue, maniwala ka sa akin. Ikaw ang pinakamamahal ko. Talagang magpapasuso si Shen Junyue. Paano naging ganito ang Qingyan? Ang drugging incident, sinubukan niyang i-frame si Luli at siya rin ang nagdusa. Mahal niya kayo. Kung hindi, bakit niya kayo lolokohin? At kayo lang.
Hindi ba sapat yon na pagmamahal? Hindi yon totoo. Guching yan, sinabi mo pinilit niya kayo. Kaya ang tender documents? Sino ang nagsabi sa iyo na kunin ang mga ito? Hindi ako ang gumawa. Wala talaga akong alam. Alam mo naman kung gaano importante ang bid na ito para sa akin, at kung gaano ito kahalaga para sa pamilyang Shen. Bakit mo ako pinagtaksilan? Junue, pinilit ako na gawin ito. Kung hindi ko ginawa ito, hindi niya ako papayagan. Sa tingin mo, paniniwalaan ko pa ba ang sinasabi mo? Sabihin mo, sino ang mastermind sa likod nito? Junior, paniwalaan mo ako. Sinabi lang niya sa akin na pumunta sa kumpanya at kunin ang alok. Hindi talaga ako alam kung sino siya. Hindi talaga siya ang mastermind. Hindi kahit nakikita ang mukha ng mastermind. Kahit hindi nakikita ang mukha, ang mastermind ay nakatingin sa likod mula pa noon. Nasa liwanag tayo. Ang mastermind ay nasa dilim. Kung gusto nating ilabas siya, mukhang hindi muna tayo dapat gumalaw sa Gucci niyan. Dahil minsan ay iniligtas mo ako, papayagan kita ngayon, umalis ka. Junue, pinapatawad mo ako? Magmadali ka at umalis. President, aalis na rin ako. Ito, Mr. Chen, hindi talaga ako ang gumawa. Pinilit niya ako na gawin ito. Ipagpaumanhin mo ako, President. Dalhin siya. Hindi talaga ako ang gumawa. Hindi ako ang gumawa. Kuya, paano mo napapayagan siya ng ganun lang? Na, umalis? Siyempre dahil sa pagmamahal. Gusto ko lang gamitin siya para mahanap ang mastermind. Naiintindihan ko. Amo, tungkol sa serbisyo ko kanina, satisfied ka ba? Kung satisfied ka, pakiangat ang aking pakete, pakiusap. Sobrang kontento. Grabe, sobrang kontento. Ang galing-galing mo talaga sa buong biyahe. Okay lang naman. Anong package? Yung divorce upgrade package. Basta payagan mo akong makipag-divorce, bigyan mo ako ng 10 milyon, tutulungan kitang alisin lahat ng mga spy sa kumpanya mo, at hulihin sila para sa'yo. Pwede pa kitang tulungan na hanapin yung mastermind sa likod ng lahat. Saan mo nakuha yung divorce papers? Kuya, ang dami mong pinrint. Plano mo bang mag-divorce at tumakas kahit kailan? Junue, totoo lahat ng iniisip ni Luli. Dapat sinusubukan mong panatilihin itong malaking tao. At nag-iisip ka pa rin ng divorce? Gago ka. Gusto mo bang maaga akong mamatay? Noon, natatakot ako na ayaw niyang pumayag sa divorce. Kaya pinaprint ko ng assistant ko yung ilang dagdag na kopya. Bakit hindi mo pa itinapon? Kung makikipag-divorce ka sa kuya ko, pwede ba akong sumama sa'yo? Umalis Pwede ba ka akong dyan. sumama sa'yo? Si. Kalimutan mo na yung pagdi-divorce. Ako na ang hahanap ng mga spy at ng salarin. Sa kumpanya, Humha, pinatunayan ng bidding incident na pwedeng baguhin ang kapalaran. Kung ganon, hanggang hindi naaayos ang krisis ng pamilya Shen, hindi ko siya pwedeng paalisin. May auction bukas ng gabi. Sumama ka sa akin. bayaran mo muna ako. Magkano gusto mo? Libo-libo ay hindi masyadong malaki, milyon-milyon ay hindi masyadong maliit. Card. Alipay ba yan? Alam mo na rin ngayon ang alipay. Hindi lang ako masyadong familiar, ganun lang. Hindi ako tanga. Ako ang nagturo sa kanya. Maganda, di ba? So hindi ka makikipag-divorce sa akin, ha? Huwag mo akong sisihin kung kukunin ko lahat ng meron ka. Ikaw? Monthly subscription. Deal. Salamat, kuya. So, kailan tayo pwedeng mag-sign ng kontrata? Pwede ba akong magka-raise kung maganda ang trabaho ko? Oo nga pala, may insurance ba? Kumusta naman yung 5 social insurance at isang housing fund? Paano kung ma-injure ako sa panahong ito? Oo nga pala, hindi ako gagawa ng anumang labag sa aking konsensya. Sige, salamat. Kahit ano, gagawin ko. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka.
Nanay, Opo, nagpa-schedule ako ng check-up para sa iyo. Papunta ko kayo mamaya. alam ko, pupunta ako sa check-up tungkol sa tatay mo. Ayaw pa niyang ipaalam kung nasaan ang anak niya sa labas. Ako na ang bahala dito. Aalamin ko ang katotohanan. Excuse me. Junjue, Para kang multo na hindi umaalis. Junjue, Jia, gusto ko lang mag-apologize sa nangyari dati sa inyong dalawa. Hindi na kailangan ng apologies. Miss Gu, sinabi ko sa iyo last time, dahil sinagip mo ako, ang usapin sa tender hindi ko na ito ipagpapatuloy. Tapos na ito, Junjue, ganun ka talaga magiging cold? Miss Yalu, Ano? asawa ka ni Junjue. Makikinig talaga siya sa sasabi mo. Tulungan mo ako. I-plead mo ako sa Junjue. Ako. Ipakiusap para sa iyo? Para matulungan kita at itutulak mo ulit ako sa tubig. sa ngayon, manatili ka sa tabi ko. Huwag kang aalis. Gucci yan, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Sana huwag kang gumawa ng anumang hindi kailangan. Shen Junye, Luli, maghintay kayo. Ate, ito ang anak ni Tito Wang, Wang Shu. Ito, ang aking manugang. Kumusta ka? Ate, sinabi sa akin ni Hanjo na magaling ka raw sa paghuhula. Paano kung tingnan mo ako, ano ang sinasabi ng mukha ko? Ang mukha mo. Magkakaroon ka ng malaking swerte. Ay, Luli, Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Luli, Ay, Kuya! Kuya! ako. Nandito ako. ayos ka lang ba? Oh, siya ang maaaring nasa problema. Ayaw mo bang tingnan kung ano ang kalagayan niya? Ang lalaking ito. Nakita akong nakatayo sa tabi ng pool at talagang pinabayaan na ang pagsagip kay Gu Qingyan para umahon siya mismo. Anong klaseng galawan iyon? Basta't ayos ka lang. Hindi ba't sinabi ko sa iyo? Na manatili ka sa akin at huwag tumakas. Mukhang masarap siguro ang pakiramdam niyon. Nagustuhan mo ba ang nakikita mo? Wala namang masyadong makita at wala ring masyadong maramdaman. Lahat ay kawalan. Ang kawalan ay anyo. Ang anyo ay kawalan. Nakatingin ka pa rin? Hindi ako tumitingin. Lazy eye lang. Wala sa kawalan-kawalan na yan. Sabi ng doktor, may problema ako sa pagtulog at iminungkahi niyang matulog ako sa 8 pak na tiyan. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin ay, kung gusto mong tumingin, pwedeng tumingin ka ng hayagan. Kung gusto mong humipo, pwedeng humipo ka ng hayagan. Hindi ba't medyo hindi bagay yan? Hoy, Manang, tingnan mo si Gu. Sina? Sina? Sandali. Dito ka na lang at samahan mo si Luli. Magpapalit lang ako. Magsisimula na ang auction. Hintayin mo ako sa loob. Sige, kuya. Manang, tingnan mo yung dalawang yon. Wala silang hiya. Ginagawa yan sa harap ng publiko. Posible kaya na itong lalaking ito ay yung nobyo mong dapat ay nasa business trip? Ano? Lin Chuan? Ito yung gold digger na sinuportahan mo ng pera at pagod laban sa pamilya mo dahil lang sa nahulog ka sa pag-ibig. At ngayon, gamit ang pera mo,
Hindi lang siya bumibili ng pag-ibig ng iligal, kundi may buong harem pa ng mga kabit. Lin Chuan, Sino yan? Jaja? Anong ginagawa mo dito? ang kapal ng mukha mo. Lin Chuan, sabi mo nasa business trip ka, pero nandito ka sa party, nang aakit ng ibang babae. Gia, mali ang pagkakaintindi mo. Siya ay kasosyo lang sa negosyo. Kasosyo sa kama. Magagawa mong magsinungaling sa akin. Hindi, Jaja. Kailangan mong maniwala sa akin. Wala kang kaalam-alam kung gaano kita namimiss nitong nakaraang buwan sa negosyo. Pagkatapos lang ng proyekto, ikaw ang unang tao na gusto kong makita. Kaya na mismo siya sa umaga, sa gabi, o sa tanghali, nagkamali ka ng schedule, isipin mo kung gaano masasaktan si Jaja. Ang dami-dami mo ng niloko, parang bukid na berde. May session ang lalaki mo para sa umaga, tanghali, at gabi. Siguradong hindi mo inaasahan yan. Gago ka! Kinakansel ako ang engagement. Naglakas loob kang humampas sa akin. Giliw? Shen Jaja, sinasabi ko sa iyo, kung hindi dahil sa pagiging mo ang pinakamamahal na anak ng pamilya Shen, sa tingin mo, magkaka-interes ako sa isang taong napakabastos, kasuklam-suklam, at hindi makatwiran tulad mo. Giliw, makinig, matagal na akong napupuno sa iyo. Unang pagkakataon na nakita ko ang isang taong umaasa sa iba nang walang kahihiyan at napakapalalo pa. Basura. Lin Chuan, wala ka bang kahihiyan? Kung hindi dahil sa perang ibinigay ko sa iyo, makakarating ba ang Lin Chuan sa kanyang kinaroroonan ngayon? Giliw. Anong nangyari? Baka may gumawa ng masama at hindi na makayanan ng langit kaya sila tinamaan ng kidlat. Oo. Siya'y tinamaan ng kidlat. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Paano nakapasok dito ang isang taong katulad niya? Itapon siya agad. Opo, mga binibini. Usog. Maging mahinahon. Ayu. Shen Junwei. Siya ay nagiging hindi gaanong nagtitiwala sa akin ngayon. Kailan ka? Huling mapabagsak siya? Huwag kang mag-alala. Hindi siya mabubuhay hanggang sa gabi. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang hahawak. Hoy, President, huling hiniling mo sa amin na bantayan ang Miss Go. Nakita ko lang, isang lalaki, sumunod sa Miss Go sa lounge. Malamang, ang lalaki ay ang utak. Ayu. Napupuno ako sa Shen Junwei. Dapat natin siyang patayin ngayong gabi. Manang, nagbibihis pa ang kapatid ko. Bakit wala pa siya rito? Magsisimula na ang auction. Maghintay tayo ng kaunti. Gucci yan. Anong lakas ng loob mong pumunta rito? Ano, ang auction ay event ng pamilya mo? Ikaw. Teka, bakit hindi na siya nagpapanggap? At mukha siyang kayabang-yabang. Kung mamatay si Shen Junwei, tingnan natin kung paano ka magpapatuloy sa pagyayabang. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakaligtas ngayong gabi. Ako na ang bahala ngayon. Ay naku, nasa panganib si Shen Junyu. Ano? Ang kapatid ko ay nasa panganib? Tigil, magsisimula na ang auction. Saan ka pupunta? Pakiusap, maupo na po ang lahat. Magsisimula na ang auction sa ilang sandali. Usog. Nagsisimula na ang auction ngayon. Bakit ka nakatayo?
Umupo ka. Hinaharangan mo kami. Magpapatuloy ka ba? Kung hindi, umalis ka. Manang, anong gagawin natin ngayon? Shen Junyue. Kuya, Luli, nandito ka? Shen Junyue, okay na siya. Kakaiba, nasugatan si Shen Junyue. Bakit parang hindi komportable ang puso ko? ate, nasugatan ng kuya ko. Nagdugo siya ng sobra. Kailangan dalhin siya sa ospital ngayon. Sige, Junyue. Junyue, anong nangyari sa'yo? Sinong nanakit sa'yo? Guching yan, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na nasugatan ng kuya ko at kailangan naming pumunta sa ospital? Anong ibig mong sabihin sa pagharang sa daan? Nag-aalala lang ako sa Junyue. Maayos siya kanina. Paano siya nahulog sa second floor? Baka may ayaw sa divorce. At sinasadya siyang saktan? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ang ate ko? Jajia, huwag mo siyang pansinin. Hindi na pwedeng maghintay ang sugat ng kuya mo. Sige, Ikaw, Aalis? Hindi ganun kadali. Hulihin sila. umalis. Ate, napakarami nila. Anong gagawin natin? Dalhin mo ang kuya ko at umalis ka na. Ako, hahadlang sa kanila. Walang makakaalis dito ngayon. Sinabi ko, umalis. Umalis? Ang galing mo! Walang silbi lahat. Gia, sumakay ka sa kotse. Luli, nasugatan ka. Luli, okay ka ba? Okay lang ako. Sobra lang ang ginamit kong espiritual na lakas. Naglinis lang ako ng lalamunan. Sumakay sa kotse. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ang kotse ay nabago. Hindi natin ito madrive. Ano? Mag-taxi tayo. Tara. Tara. Punyeta. Na-avoid nila talaga yon. Kailan naging napakagaling ni Luli? Sino ba talaga siya? Muli mo akong nailigtas. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mong tratuhin ang Dao Ancestor? Bitawan mo, bitawan. Aray. Pasensya. Okay lang ba? Luli. Pasensya, pasyente ako. Ganyan ba ang pagtrato sa pasyente? Pasensya. Reflex lang. Hindi ko sinasadya. Tsaka, hindi ko nga ginamit ang lakas. Na-dislocate lang ang shoulder mo. Ganun lang. Hayaan mo. Ako ang aayos. Hoy, sandali. Huwag mo akong hawakan.
Umatras. Kaunti pa. Medyo pa. Diyan lang tumayo. Nurse. So sinusubukan mong hawakan ako. Sinong nagtatangkang hawakan ka? Sinubukan lang kitang gisingin. Ate, may nalaman ako. Kuya, gising ka? Anong nangyari sa braso mo? Wala lang, na-dislocate lang. Anong nalaman mo? Ginupit ang brake lines ng kotse at sinlash ang fuel tank. Kung may nangyaring accident, pag nag-fail ang brakes, magkakaroon ng instant explosion. Ano? Kuya, dahil sa ate na nalaman ito agad, kundi sana'y napira-piraso tayo. At ang ate nagdugo pa para iligtas ka. Nasugatan ka? Nasugatan ako. Bakit ka ganyan kabahala? Ha? Ganyan kabahala ka. Huwag mong sabihin sa akin. Sinusubukan mong iwasan ang pagbabayad sa akin. Ang kabayaran na dapat sa'yo, hindi kita babaratin kahit isang sentimo. Mabuti. Wala kang ideya kung gaano karaming espiritual na enerhiya ang ginastos ko para iligtas ka. Hindi ko nga alam kung ilang araw ang aabutin ko para gumaling. Kaya gusto kong bayaran mo ako ng 3 beses ang halaga. Sige. Paano naman si Gucci yan? Ano ang balak mong gawin? Loko ka. Sinubukan ka ni Gucci yan na sirain ng ganoon. Hindi mo siya palalampasin, di ba? Mayroon ba siyang baho sa'yo o ano? Minsan, iniligtas ako ni Gutsingan, pero nabayaran ko na ang utang na iyon. Sa pagkakataong ito, lulutasin ko ang lahat. At isusuko si Gutsingan sa pulisya. Nababaliw ka ba? Si Gucci yan ba talaga ang tipo na aktibong magliligtas ng tao? Hayos ka lang ba? Ako, Junue? Junue, napakasaya ko na ayos ka. Nag-alala ako ng sobra. Ang Tumahimik ka, dear. Para kanino ka umiiyak? Nag-aalala ka lang na hindi pa patay si Shen Junyue, di ba? Miss Lu, paano mo naiisip yun tungkol sa akin? Nararamdaman ko lang, bago ikasal si Junue, ang mga mapanganib na bagay hindi nangyayari dati. Pero ngayon, hindi ko sinasabi na si Miss Lu ay malas sa asawa niya o ano paman. Malas? Ang Taoist ancestor na ito ay hindi lang nagdudulot ng malas sa mga asawa, nagdudulot din ako ng malas sa mga halimaw na tulad mo. Ikaw rin, tumahimik ka. Opo, ma'am. Tanga. Akala mo siya ang tagapagligtas mo, pero tingin niya sa'yo ay tanga. Lahat ay palabas na inayos ng babaeng ito sa harap mo mismo. Nang napaligiran ka, ang babaeng ito ay nanonood mula sa sulok. Kaya ang buong bagay, mula simula hanggang wakas, ay isang konspirasyon. Lumalabas na Gutsingan ay nagplano laban sa akin mula sa napakaagang panahon. Paano nangahas ang Gucci yan? Anong sama ng loob o pagdaramdam mayroon pa ba tayo sa kanya? Talagang ginawa niya ang lahat para magplano laban sa kuya natin. Junue, huwag kang magkamali sa akin. Hindi ako naninisi sa Miss Lu. Narinig ko lang na ang Miss Lu ay marupok at mahina, at hindi pa natuto ng martial arts, at siguradong hindi makakalipad. Nagtataka ako kung paano ipapaliwanag ng Miss Lu ang bagay na ito. Ano ba ang kinalaman mo? Nag-aalala lang ako na may taong may masamang hangarin na sinadyang lumapit sa Junyue, at natatakot ako na siya ay maaaring nasa peligro. Nakita ko na ang mga walang hiya, pero hindi kailanman ang taong kawalang hiya tulad mo. Ang magnanakaw ay tumatawag ng magnanakaw. Talagang may kakaiba ka. Ikaw, Gutsingan. Sa gabing iyon sa Ladies Lounge, ang lalaki na kasama mo, sino ba talaga siya? Junyue, ano ba ang sinasabi mo? Nasa lounge ako mag-isa. Ikaw, dapat nakita mo ng mali. Junyue, sa lahat ng mga taon ng ating relasyon, dahil lang sa isang salita niya,
Dududa ka ba sa akin? Masyado ka naman. Ang utak sa likod nito ay nagplano ng napakaraming pagtatangka, pero hindi ako napapatay. Talagang hindi siya titigil. Gia, ipag-utos mo sa special assistant na bantayan siya. Nakuha ko, kuya. Shen Junyue ay nagsisimula na maghinala sa akin. Ang babae na Luli ay mas kahina-hinala. Hindi lang tayo dapat umupo at maghintay. Kailangan mong maghanap ng paraan ngayon para makuha ang matandang bagay. Napirmahan ang Equity Transfer Agreement. Mag-usap tayo. Saan mo itinago ang iyong minamahal? Kung hindi mo sasabihin, pipaluhan kita hanggang mamatay ngayon. Alam kong ako ang nagkamali. Mag-usap. Aray, masakit. Wow, ang skandal ng matandang lihim na anak. Nabunyag. Ang galing ni Mrs. Shen sa pagpalo. Ay kahanga-hanga. Kuya, sa tingin mo ba, nawala sa sarili ang nanay? Nagkamali ako. Minamahal. Naku, nakarating ka na. Nanay, ikaw. Anak, narinig ng nanay na nasaktan kayo ni Junyue. Naku, talagang pinag-alala mo ako. Nanay, ako ang anak mo. Ako ang nasaktan. Ako iyon. Ito ang kaunting pera mula sa nanay. Kunin mo at gastahin. Salamat, nanay. Mabuti. Maaari ba, isipin mo ang tatay sa puso mo tungkol sa kanyang lihim na anak? Nanay, walang saysay ang paraan mo. Napakabuti ni Mrs. Shen. Sayang lang, napakatanga ng matandang ito. Hindi lang siya nahulog sa patibong. Pinatagal pa niya ang anak ng iba. May nagsinungaling lang sa kanya. Sinabing anak niya ang bata. Hindi man lang siya nagpa-DNA test. Naniniwala lang siya. Hindi pwede. Imposible yan. At hindi lang yun. May nahanap na clue ang matanda. Pumunta siya para kausapin yung bastos. Para mapilitan siyang pumirma. Sa Equity Transfer Agreement, itinulak ng bastos ang matanda sa sahig. Nauntog ang ulo ng matanda at nawalan ng malay. Natakot ang bastos na mabuko, tinanggal lang niya ang oxygen tube ng matanda. Ano? Yang matandang yon, papatayin ko siya ngayon. Ma, Peke yan. Lahat ng sinabi niya, peke talaga yan. Mahal, Tumatakbo ka pa. ang daming tao. Magbigay ka naman ng Papatayin kahihiyan kita. sa akin. Takbo. Peke yan. Bakit sila nag-aaway ulit? Anong ginagawa mo? ako. Basang-basa ang kama ko. Gusto kong matulog sa kwarto mo ngayong gabi. Nababaliw ka ba? Ang daming kwarto, dito ka pa talaga. Ito ay para sa pagtulog. Pwede na ba akong pumasok? Haha. Sipo. Kung ganoon, dito ka matulog. Ako na lang sa guest room. Hoy, Ano? Anong ginagawa mo? narinig kong mahilig kang humipo ng abs, kaya gusto kitang tanungin. Kung makatulog ka ng maayos, gusto mo bang matulog na nakasandal sa abs ko? Hindi naman. Sa totoo lang. Kung gusto mong mag-kiss, sa totoo lang. Pwede mong gawin yan kahit sa harap ng lahat. Tulong. Ang sarap talaga ng lalaki to.
Hindi, hindi, hindi. Walang iniisip, walang nararamdaman. Ate, may problema. May problema ang kuya ko. Ano? Anong nangyari kay Hanzo? Baka naman. Transgender na kasintahan na isipang kunin ang kidney niya? Tinawagan ng kuya ko ng transgender na kasintahan niya. Tapos, umalis siya agad. Ano? Anong ginagawa mo? Halika, kailangan natin siyang iligtas. Huwag kang lumapit. Jiyu. Huwag kang lumapit. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Mahal. Dati, tinatawag mo ako ng sweetheart mo. Hindi ko alam noon na lalaki ka. Transvestite ka. Walang pag-asa para sa atin. Wow. Kung imposible, ayaw ko na sa'yo. Ibigay mo lang ang mga kidney mo. At mga mata mo. Bilis, kayong dalawa. Kapag nahuli, mga kidney at mata ni Shen Hanjo ay mawawala. Ate, iligtas mo ako! Pakawalan mo siya. Gusto mo ring mamatay? Ate, iligtas mo ako! Sakyan mo siya! Ikaw lang, isang babae, mag-isa. Gusto mo ring mamatay? Ako lang ang kailangan. HMM, ang yabang. Hindi ako, magpapalusot dahil babae ka. Kung magpapakumbaba ka at magso-sorry ngayon, baka, hayaan ko lang to. Ano kung hindi ako magpapakumbaba? Bangkal ang mga mata mo. At ipadala kita sa impyerno. Kasama ng bata. Ginawa pa niyang bunutin ang mga mata ng hipag ko. Papatayin ko siya! Masaya ka ba? Sino ka ba talaga? Gusto mo bang bunutin ang mga mata ng tao, ha? Paano kung bunutin ko ang mga mata mo? At tingnan. Gia. Kuya! Sagipin mo ako! Bilisan mo. Ito si Lin Jiyu. Manyakis siya. Talagang manyakis. Nagbabanta ka sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Mag-isip ka ng mabuti, at umalis ka na rito, at huwag kang makialam. Ang pangatlo sa pinakahinahanap sa board ng premyo, ang kriminal na gustong bunutin ang mga organo ng tao. Ikaw yun, di ba? Hindi ko akalain na gagawin mo ang lahat para itago ang pagkatao mo, pati na ang maging nagbabalat kayo. Talagang ginawa mo ang lahat. Ang gwapo pa rin niya? Mahal, ingat. Dahil alam mo, kung sino ako, patay kayong lahat ngayon. Sa ganyang kapangit na kakayahan sa laban, nangahas ka pang magbanta sa hipag ko? Papatayin kaya ng hipag ko siya? Luli, patawarin mo siya at ihatid siya sa pulisya. May 200,000 premyo. Hindi ko akalain na ikaw ay nagkakahalaga ng ganyan kalaki. Miss, tinawagan ko na ang pulis. Susunod, maaari na nating iwan sa pulis. Ingat. Ingat! Kuya? Bobo ka ba? Ayos ka lang ba, kuya? Kuya? Okay lang ako. Hindi naman malalim. Ikaw na payat na payat. Sinubukan mo pang ipagtanggol ako. Nag-alala ako sa'yo. Kung nasaktan ka, hindi ko kayang magbayad ng kompensasyon. Ang totoo, ikaw ay isang kuripot na gahaman. Ate, dapat mo siyang dalhin para magpabenda ng sugat. Kapag dumating na ang mga pulis, ako na ang magbibigay ng salaysay ko. Sige, sayo na ito. Hoy, Luli, sinaksak ako sa tiyan. Hindi sa mga binti ko. Kailangan ba talagang buhatin mo ako? Hindi. Ang daming tao sa paligid. Kung ganito mo akong bubuhatin, mawawalan ako ng dignidad. Tumahimik ka. Sige.
Masakit ba? Alam mong masakit. Pero ipinagtanggol mo pa rin ako. Alam mong hindi ako masasaktan. Sayang naman. Ang ganda pa naman ng abs mo. Kung magkapeklat, ang pangit naman noon. Hindi magkakapeklat. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mo, hindi ko hahayaang mag-iwan ito ng peklat. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi niya ba ako iniisip na isang manyak, di ba? Tumigil ka dyan. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ako manyak. Sa totoo lang, meron lang akong konting paghanga sa iyong katawan. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? O kaya, ano ang gusto mong maging iyong magiging asawa? Basta gusto mo, gagawin ko ang lahat para maging ganoon. Ikaw. Kalimutan na lang natin yan. Gusto kitang lumayo sa akin. Matangkad ay matangkad, gwapo ay gwapo, pero yung lalaking mamamatay ng maaga ay hindi ko tipo. Bakit hindi? Asawa mo ako, alam mo. Para maging totoo, ako ay isang nag-aaral ng cultivation. Dapat ay inaalagaan ko ang aking isip at katawan. Hindi para sa akin ang pag-ibig. Ang totoo, ang puso at kaluluwa ko ay selyado ng semento. Hindi ko kayang tiisin ang sakit ng pag-ibig. Kaya mo na bang tiisin ang sakit ng pag-ibig ngayon? Kaya kong tiisin ang kahit anong sakit. Kahit na isinara ko ang aking puso sa pag-ibig, hindi naman ito ganap na nakasara. Ang isang mayaman, dominante na CEO, ay maaari itong buksan sa pamamagitan ng pag-swipe ng bank card. Sandali. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Sa totoo lang. Naririnig ko ang iniisip mo. Nagbibiro ka lang. Nagpraktis ako ng napakaraming taon at hindi ko pa narinig kahit anong bagay sa mundong ito na katulad ng hindi ka panipaniwalang mahika. Nasaktan ba si Shen Junyue kanina at nasira ang utak niya? Sige, kung sinasabi mo na naririnig mo ang iniisip ko, makinig ka ngayon sa iniisip ko. Paano kung talagang naririnig ko? Ibibigay ko sa iyo lahat ng mga card na ito. Hindi ko gusto ang mga card mo. Ayos? Kung tama ang hula ko, hindi mo na pwedeng banggitin ang divorce. Walang problema. Kahit anong gusto mo. Bakit ka sobrang malapit sa akin? Mas naririnig ko kapag mas malapit ako. Kalokohan. Narinig ko lang ang iniisip mo. Gusto mo ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Baka talagang gusto ko siya. Huwag kang tumibok. Tama ang hula ko, di ba? Mali. Hindi ko talaga gusto ang iyo. Luli. Sa totoo lang. Mahal kita. Luli, lumabas ka rito. Tay, pakirespeto naman ng asawa ko. Para sa ikabubuti mo ito, ano bang meron sa kanya? Para karapat-dapat siya sa'yo. Magaling si Luli. Anong magaling sa kanya? Nasaktan ka na dahil sa kanya. Ilang beses na ngayon. Ngayon. At nung huli. Ang masayang pamilya natin. Nasira niya. At ipagtatanggol mo pa rin siya? Wala itong kinalaman kay Luli. Dahil lahat ito sa anak mo sa labas. Ang may gawa nito. Ikaw, basta. Hindi ko kailanman tatanggapin. Ang manugang na ito. Ang loko-loko talaga ng matandang ito. Narinig ko na dati, Van, na ang pag-ibig ay kailangan ng pagsang-ayon ng dalawa. Pero hindi pa ako nakarinig na umaasa ito sa nararamdaman ng anak at pagpayag ng ama. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa ospital. Huwag kang magwala sa harap ko, kaysa mag-aksaya ng oras. Dapat, ay, magpa-DNA test ka. Malamang hindi mapakali ang anak mo sa labas. Nagkakanda ko ba siya sa paghahanap sa'yo para pirmahan ang equity agreement? Paano niya nalaman? Kakatawag lang ni Ayu para magkita kami. Totoo kaya ang sinabi niya? Hindi pwede. Talagang imposible. Minumura mo ako? Malas. Gusto mo talagang sirain ang pamilya natin. Hindi ba? Hama. Ako ang sumisira? Parang kumakain ka ng sunflower seeds sa kubeta. Paano ka nakakapagsalita? Sa matandang bibig mo.
Na ako pa ang sisisihin mo? Ako ba ang nag-utos sa'yo na magkaroon ng anak sa labas? Ako ba ang nag-utos sa'yo na magloko? Wala itong kinalaman kay Luli. Sa halip, ilang beses na niya akong iniligtas. Binigyan ka ba ng kung anong gayuma? Ako ay, Matanda kang tanga. Pagod ka na ba sa buhay? Pagod ka na ba sa buhay? Pagod na pagod? Papa, magpa-paternity test ka lang. Yung illegitimate son, hindi talaga anak mo. Hindi pwede. Kamukha ko talaga si Ayu. Paano hindi magiging anak ko? Ayo? Sobra na ako sa Shen Junyue. Tapusin ko siya ngayong gabi. Ayu, coincidence lang ba yung pangalan? Papa, yung Ayu, may masamang balak lang. Gusto lang niya ang shares natin sa Shen Group. Hindi pwede. Malinis at mabait ang puso ni Ayu. Hindi siya ganoong klaseng tao. Kung malinis o mabait ang puso niya, hindi ko alam. Pero tanga ka talaga. Ay, sus Mario Sep. Nagtiwala ka talaga sa illegitimate son. Sige, divorce na kita ngayon. Walang kang makukuha. Umalis ka na agad sa bahay. Bakit mo ako pinipilit? Umalis. Sige, aalis ako. Huwag kang magsisi. Mama, sinasadya mong paalisin ang papa ko. Ang magnanakaw, makapagnanakaw sa 1,000 araw, pero hindi mo kayang magbantay sa 1,000 araw. Kilala ko na ang matandang tanga. Kapag pinagtabuyan, siguradong hahanap siya ng illegitimate son. Sundan lang natin siya, at siguradong makikita natin ang illegitimate son. Ganon nga. Luya mas maanghang kapag matanda. Magaling ang move mo. Bakit mo ako tinitingnan? Sagot. Junyue. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang nasa likod nito? Hanapin mo ako at sasabihin ko sa'yo. Junyue, ang kape na gusto mo. Subukan mo. Gukin yan. Huwag kang gumamit ng mga ganyang technique sa akin. Nandito lang ako para malaman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Junyue, nagkakamali ka. Sinabi ba ni Luli sa'yo ang isang bagay? Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya sa'yo? Huwag mong subukan na maghasik ng duda sa akin at Luli, Gucci niyan. Sa tingin mo ba talaga na hindi na kita mahuhuli? Hindi. Junyue, hindi siya ang tunay na Luli. Ate, pinagtatangka niyang maghasik ng duda sa'yo at sa kuya ko. Hindi siya paniniwalaan ng kuya mo. Hoy, nasaan si Shen Hanzo? Hindi ko siya nakikita. Ang kuya ko ay ipinadala siya para bantayan ang tatay namin. Maghanap ng paraan para maabala mo si Shen Junyue para sa akin. Pipilitin ko ang matanda na pirmahan ang kasunduan sa shares. Kaya nga sila ay nagtatangka na abala si Shen Junyu. Nag-imbestiga ako. Ang tunay na Luli ay may mahinang kalusugan at hindi talaga nakakalaban. Gumagamit siya ng pekeng pagkakakilanlan para lumapit sa'yo. Para sa Shen Group siguro. At ikaw? Ano ang layunin mo sa paglapit sa akin? Shares ng Shen Group. Junyue, ano ang sinasabi mo? Nakalimutan mo ba na ako ang nagligtas sa'yo? Talaga? Sino ang nagpadala sa'yo para abala ako? Ang lalaking tinatawag na Ayu. Wala akong ideya kung ano ang pinagsasasabi mo. Mukhang tama nga ako. Shen Junyue, nagpapalipas lang siya ng oras. Hanapin mo na ang tatay mo ngayon. Nasa panganib siya. Haha. Natatakot ako na huli na ang lahat para umalis ka ngayon. Ang tatay mo, sa oras na ito, malamang ay napirmahan na ang kasunduan sa paglilipat ng pag-aari. Kung tayo ay aabot o hindi, ay hindi para sa iyo ang magpasya. Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Noong nakaraang buwan, nailipat na ng tatay ko lahat ng pag-aari ng kumpanya sa pangalan ko. Ang iyong maliit na plano ay nabigo.
Ano? At isa pang bagay, si Luli ay hindi basta-basta lang. Asawa ko siya. Tatay, ang kailangan mo lang gawin ay pumirma dito mismo. Ako at si nanay ay nagtiis ng matagal sa mga nakaraang taon. Nangako kang babawi ka sa akin. Sa halip na mag-aksaya ng oras, dapat mong kumuha ng paternity test. Ang iyong anak sa labas ay malamang hindi mapakali. Malamang nagmamadali siyang hanapin ka para pirmahan ang kasunduan sa pag-aari. Ang sinabi ni Luli, maaari bang totoo yon? Ayu, hindi ba talaga siya ang anak ko? Ang habol lang ba niya ay ang pag-aari ng Shen Group? Ayu, ikaw. Ikaw ba talaga ang anak ko? Alam mo. Ano naman kung alam ko? Ngayon, ang pirma na ito ay pipirmahan mo. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Kuya ate, nandito si tatay sa kwartong ito. Tatay. Tatay, kumusta ka na? Nakatakas siya. Susundan ko siya. Pumunta muna tayo sa ospital. Hindi niya ito palalampasin. Kailangan nating maghanda. Ayu, nasugatan ka. Hindi ba dapat pinigilan mo sila? Paano sila nakarating dito nang napakabilis? Ayu, yung matandang iyon. Naipasa na ang mga shares kay Shen Junyue. Ano? Yu, ano na ang gagawin natin ngayon? Matagal ba tayong nagplano para sa wala lang ang kahahantungan? Anong ikinakagulo mo? Basta't patay na silang lahat at pekein natin ang paternity test. Ako ang magiging tunay na tagapagmana ng pamilyang Shen. Ang gago niyang matanda. Sinabi ko sa kanya. Ambitiyoso at mabagsik ang anak na bastos na iyon, pero ayaw niyang makinig. Ma, hindi ba't sabi ng doktor, magigising si tatay sa ilang araw? Buti na lang pinilit ni Ma si tatay na ilipat ang shares kay kuya. Kung hindi, nagtagumpay sana sila. Luli. Salamat. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat po. Salamat po. Mababait na bata. Gusto rin kitang pasalamatan, mahal. Ano ba sa inyo? Bakit bigla-bigla na lang kayong naging napakapurmal sa akin? Luli. Salamat. Binago mo ang kapalaran ng buong pamilya namin. At salamat sa pagiging kasama ko. Wala yon. Bigla ko lang naisip. Masaya ako kapag kasama kita. Siyempre naman. Kaya, ang pagkuha sa akin. Sulit na sulit ang pra, di ba? Masama ang pakiramdam ni nanay. Pinauwi ko na si Jaja kasama niya. Si Hanjo naman ang nagbabantay sa kwarto sa ospital. Kaya, ano ang susunod nating gagawin? Talagang hindi susuko ang pumatay. Alam na siguro ng pumatay na walang kwenta ang pagpirma kay tatay para ilipat ang pagmamayari. Ang susunod niyang galaw, Kung ako ang pumatay, talagang ibubuhos ko ang lahat. Ay nako. Tangang matanda, ikaw ang may kagagawan nito. Huwag kang mag-alala. Pagbubuklurin ko ang buong pamilya mo. Sa kabilang buhay, sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, mapapasa akin na ang Shen Corporation. Doktor, kailan magigising ang tatay ko? Maayos ang paggaling ng pasyente. Magigising siya bukas. Mabuti naman. Salamat, Doktor. anong problema? Siya ang salarin. Nasa peligro ang Hanzo. Oy, ako ang hahabol sa kanya. Hanapin mo ang tatay mo. Luli.
Nanay, huwag kang mag-alala. Nandito ang sister-in-law. Magiging maayos ang lahat. Kuching yan. Paano mo naglakas loob na magpakita dito? Jaja, magkaibigan tayo. Sa huli, bakit kailangan mong maging masyadong hostile sa akin? Oh, wala kang hiya. Simula pa lang, sinadya mong lumapit sa akin para lang tulungan ang tarantadong iyon nakawin ang yaman ng pamilya naming Shen. Ah? Ang tinatawag na tarantado ng pamilyang Shen ay hindi kahit sariling laman at dugo ng tatay ko. Tama nga. Hindi lang iyon. Ako ang nag-drug sa kapatid mo. Kung hindi biglang nagpakita ang Luli, ako sana ang nakapag-asawa sa kanya. Kapag nakakuha ng pictures ang mga reporter na nagtulog tayo, kailangan niyang pakasalan ako. Junyue. Kung matagumpay kong napakasalan ng kapatid mo, Ayu, at ako ay matagal na sana na pumatay sa inyong lahat at kinuha ang yaman ng pamilyang Shen. Lahat iyon dahil sa munting mahal na si Luli na sumira sa mga plano ko. Kaya mamaya, ginawa ko siyang frame sa pagtulak sa akin sa hagdan. Ginawa kayong lahat na mag-isip. Siya ang villain. Junyue at ako ay tunay na nagmamahalan. Luli, divorce mo lang siya at hayaan mo tayong magkasama. Ikaw talaga ang nag-frame sa sister-in-law. Marami kang ginawang masamang bagay. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Bitawan mo ang Jia. Bitawan mo siya. Jia. Dala mo siya. Nanay! Kuya! Gising! Jia, Hanzo. Okay ba kayong dalawa? Okay ako, nanay, kuya at ate. Siguradong iligtas nila tayo. Tama! Iligtas tayo ni ate. Iligtas kayo? Huwag na kayong mangarap. Ang ate mo, Luli, hindi niya mailigtas ang sarili niya ngayon. Ang kuya mo. Kasama niya kayo sa lalong madaling panahon. Kinuha niya ang Hanjo para lang takot ako. Makipag-ugnayan siya sa akin. Uwi na tayo at maghintay ng balita. Si. Junyue, Miss Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Booking yan. Dalhin mo sila. Kinuha niya ang Jejia at ang nanay mo. Sino yan? Shen Junyue, ang nanay mo at ang mga kapatid mo, nasa akin lahat. Kung hindi mo gustong mamatay sila, hanapin mo ako. Si Ayu. Ikaw nga. Kung hindi kita makikita sa loob ng 20 minuto, kung hindi kita makikita, mamamatay silang lahat. Ikaw? Kumusta? Sayang lang, para sa inyong dalawa. Ngayong araw, isang tao lang ang makakaalis dito. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang sumagip sa kanila. Ako na ang bahala dito. Pero, Tinawagan na ni Assistant Lee ang pulis. Bumili ka ng oras para sa atin. Hintayin mong makarating ako doon. Tandaan mo, huwag kang magpapasugat. Shen Junyue, sa isang banda, ang pamilya mo. Sa kabilang banda, ang babaeng pinakamahal mo. Paano ka pipili? Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang talunin. Sige. Luli, nakikita mo ba? Gaano man ka-sweet ang mga salita niya, hindi mo kailanman makakapantay ang kanyang pamilya. Kaya kanyang iwan nang walang pag-aatubili. Ikaw? Tinutulungan mo si Sheo sa kanyang masamang gawain. Sigurado ka bang sincere siya sa iyo? Ginagamit ka lang niya para makuha ang yaman ng pamilyang Shen. Ganoon lang. Tumahimik ka. Anong alam mo?
Siyempre, sincere si AU sa akin. Magkasama kaming lumaki. Ganoon ba? Luli, alam kong may kaya ka. Pero lahat ng dinala ko ngayon ay mga eksperto. Hindi ka makakatakas. Pero wag kang mag-alala, ipapasama ko si Shen Junyue sa iyo doon para maging isang magkasintahan na hindi pinagbala. Lakpin siya. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ikaw. Ay, Seiyu, Kuya, Kuya, Nanay, Jia, Hanzu, Shen Junyue, nandito ka na. pakawalan mo sila. Ano ang gusto mo? Ako'y magpapasang-ayon sa lahat. Pakawalan mo sila. Jia. Bakit? Bakit? Ako rin ay anak ng pamilyang Shen. Bakit hindi ko makuha ang Shen Group? nagsisinungaling ka. Hindi ka talaga Shen. Sinabi ni Guching yan, lahat ng masamang ginawa mo. Lahat. Nagpanggap kang Shen para lumapit sa tatay ko. Nagdrog pa siya sa kuya ko para pakasal siya. At pagkatapos, patayin siya. Lahat para makuha ang yaman ng pamilya namin. Ikaw, nakakadiri ka. Kaya lahat ng ito ay gawa ni Guching yan. Kasalanan lahat ng masamang babae na Gu Qingyan. Pinagawa niya ako. Akala ko ang ate ko ang masama. Ano ngayon? Tinawag ko siyang tatay ng maraming taon. Siya mismo ang nangako sa akin, ibibigay niya ang Shen Group sa akin. Dahil ginawa niya ang pangako, ang Shen Group ay dapat akin. Ikaw, anong karapatan mo? Jia. Dahil hindi mo ibibigay, kukunin ko lang. Jia. Kapag patay kayong lahat, walang makukuha sa akin. Pakawalan mo Jia. Huwag kang lumapit. Turuan mo siya. Kuya, Shen Junyue, hindi ba't napakakaya mo? Maraming paraan ginawa ko, pero lagi kang nakakatakas. Subukan mong tumakas ngayon. Kung gusto mo ang shares ng Shen Group, ibibigay ko sa iyo. Gusto ko ang shares ng Shen Group, at gusto ko ang buhay mo. Pakawalan mo ang kuya ko. Junyue. Ikaw, anong itinurok mo sa akin? Para hindi ka makagalaw. Ano sa tingin mo ang balita? CEO ng Shen Group, nahulog sa bangin sa malagim na aksidente. Ano sa tingin mo? Sa isang malumanay na tulak lang mula sa akin, magiging lamukot ka. Tumigil ka sa pag-aalma. Hindi ka makakagalaw. Tulungan mo Junyue. ako. tulungan mo ako. Tigil. Ayu, tulungan mo ako. Ayu, Tulungan mo ako. Dumating ka rin. Pakawalan mo agad si Shen Junyu. Kung hindi, ihuhulog ko ang babaeng ito. Luli, baliw ka. Bitawan mo ako. Ayu, tulungan mo ako. Mukhang ang panlasa mo sa mga lalaki ay hindi rin naman ganoon kagaling. Ayu, tulungan mo ako. Natatakot ako. Ang lahat ng mga taon na pinagsamahan natin, nakalimutan mo na ba ang lahat yon? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo siya ibabalik para sa akin, ihuhulog ko ang babaeng ito. Ayu, gawin mo ang sinasabi niya. Ayu, King yan. Pasensya na. Malapit na akong kontrolin ang Shen Group. Paano ko susuko ngayon? Pangako ko sa'yo, tuwing anibersaryo ng iyong kamatayan, dadalawin kita. ano? Ayu, napakarami kong ginawa para sa'yo. May konsensya ka ba? Pinilit ba kitang gawin ang mga bagay na yon? Kusa mong ginawa ang lahat yon. Li, alam kong may kasanayan ka. Noong nakaraan, ikaw din ang nagligtas kay Shen Junyue nang mahulog siya mula sa ikalawang palapag. Ngayon, nasa bangin tayo. Tingnan natin kung paano mo siya ililigtas ngayon.
Mamatay ka! Shen Junyue! Junyue. Junyue. Ginoong Shen. Shen Junyue, alam mo ba? Kung isang hakbang lang ako nahuli, ikaw ay... Mahal kita. Huwag mong isipin na dahil lang sinabi mo iyon, hindi ako magagalit. Ano ang nangyari sa paghihintay na magkasama tayong pumunta? Alam ko. Tiyak na darating ka para iligtas ako. Paano mo nasigurado iyan? Dahil ang kapalaran ko ay nagbago dahil sa iyo. Ikaw lang ang tanging kaligtasan sa buhay ko. Nakuha ni Naguching Yan at Shiyu ang nararapat sa kanila at naharap sa legal na parusa. Ang pamilya natin ay maaaring bumalik sa kapayapaan. Hoy! Nasaan ang nanay? Sa taas, binibigyan ng suntok ang tatay natin. Sabihin mo, kung hindi siya nagkaroon ng anak sa labas, ang pamilya natin ay hindi nagkaroon ng maraming problema. Buti na lang ang medical report ng nanay ay bumalik at siya ay ganap na malusog. Salamat at nandito ang ate. Hoy! Sandali! Bakit parang nag-trick ulit ang kuya sa ate? Hindi pwede, dapat magbayad ka pa. Tapos, dadagdagan ko ng 100,000,000 para sa iyo. Plus 17 properties. Sa pangalan ko. Plus 40% ng shares sa Shen Group ko. Lagdaan mo. Napaka-generoso mo ngayon. Para sa sariling asawa ko, syempre dapat medyo mas generous ako. Sandali lang. Bakit nakasulat ang termino dito ay para sa buong buhay? Gusto mo akong magtrabaho para sa iyo habang buhay? Mahal, tingnan mo ng mabuti. Naibigay ko na sa iyo ang lahat ng shares sa Shen Group. Simula ngayon, ako ang magtatrabaho para sa iyo habang buhay. Oh, Shen Junyue. Naglakas loob kang mag-trick sa akin?